Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is Gino Diaz from my Greek channel, a faith healer o Zomata reader. So ngayong hapon, natatingnan natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of October 13 hanggang October 20 for the sign of Taurus. So Taurus, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Taurus signs ang ating mga gilap? So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos update. And because maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalong-lalo na ang hindi nag-i-skip na ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang maanambalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Taurus. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Taurus signs ang ating mga gilap? So guys, eto na at bubulubugin natin yan. Alamin na natin. Now na. Angel Spirit, please give me information po. So this is something that Three of Pentacles, collaboration, something connections, guys. Kung paano ka makipag-collaborate. And this is something a teamwork, no? Meron talagang teamwork dito. Additional messages. Reference in what? And this is the Seven of Pentacles, harvest time. So, kumbaga, kung ano man yung mga bagay na itinanim mo, siyang aanihin mo. Kung ano man yung mga bagay na ininvest mo, no? Maaaring magbunga na yan. Kumbaga, kung saan ka sigurong nag-i-invest, no? Basta pag-isipan mo mabuti na kung paano ka makikipag-collaborate, basta i-assure mo na itong papasukin mo negosyo o papasukin mong investment is a good, no? Maaaring kumbaga magtuloy-tuloy na rin yan. Additional messages. And because represent the Ten of Pentacles, wow, this is something in long-term success and long-term investment. No, financial security. No, kumbaga there's a potential for abundance. Kumbaga magtutuloy-tuloy na raw talaga about sa finances for you. Kumbaga kontrolado at magiging maganda na yung source of income mo. Ganda. Additional messages. Represent the Temperance. Oh, something patient, kalma, kailangan maging kalmado sa lahat ng gagawin mong actions. Kailangan pag-iisipan mo mabuti. No? Additional messages. Iwasan mo maging aggressive. Now, this is the full card for a leap of faith. Basta magtiwala ka sa sarili mo at sa ginagawa mo. No? At maaari magkaroon dito ng bagong simula. May mga pagkakataon mabibiglaan, magugulat ka na kung ano yung mga bagay na nasa isip mo ay maaaring mangyayari na. And because this is something the lovers, so connected with your love life. Na meron ditong konektado with your pag-ibig. Oh, let's see. That is the Three of Pentacles. Reference the Three of Swords. So, see, marami kang katrabahong inggitera. Maraming taong sa paligid mo, diba, na maaaring nagbabackstab sa'yo. Mag-ingat ka sa mga plastic at mga chismosa mong mga katrabaho. There's a Seven of Pentacles. Represent what? Represent the Knight of Swords. There's something success-driven na talagang parating na yung successful for you. Kumbaga, nag-ano ka na gumagawa ka ng framework pagdating sa success. Kumbaga, inaaral mo na or nag-iipon ka na or nag-iimbak ka na nang alam mo sa sarili mo na at the end of the time, kumbaga yung pinag-iipunan, mo na yun, kumbaga mag-grow siya na magkakaroon ng something development. The Ten of Pentacles represent what? This is a chart ka for taking action. So, kailangan mo kumilos, gumalaw. No? Kumbaga, mag-isip ka ng mga bagay na alam mong pangmatagalan na daw. No? Additional messages with the Temperance. Represent the Ace of Swords. Oh, this is something a mental clarity. Kumbaga, nagliwanag sa'yo. Kumbaga, pinuputol mo na. Katulad yan, di ba? Parang meron ditong parang kuko na pinuputol sa kanya na yung aggressive, yung pagiging aggressive or pagiging mainitin ng ulo, no? Yun yung kailangan putulin at alisin sa'yo. Kasi yun yung makakasama at makakagulo sa gagawin mo. So, let's see what is the full card. The King of Swords. Oh, just stop the pattern, no? Putulin mo yung mga bagay na walang kaugnayan sa'yo, lalong-lalo na yung hindi nagsiserve sa'yo, no? Magtiwala ka sa ginagawa mo, pero gamayan mo yung mga tao sa paligid mo.
And of course, the lovers represent the Nine of Pentacles. So this is something financial windfall. Talaga may pagtuloy-tuloy talaga na finances tungkol sa inyong dalawa ng asawa mo. No, tungkol sa inyong dalawa ng partner mo. Maaaring magiging maganda na combination sa inyong dalawa, no? This is something the lovers. At parang nagre-represent dito, parang there's a something bird na maaaring, kumbaga, kung konektado kayong dalawa ng iyong jowa or partner, asawa, ganan. The Three of Pentacles and the Three of Swords represent what? Four of Cups, reevaluate or analyze, no? Kumbaga, himay-himayin mo yung pagkakatiwalaan mo, lalo-lalo na yung mga kaibigan, katrabaho, ha? Kasi hindi lahat ng mga nakakasalamuha mo ay totoo sa'yo, hindi lahat ng mga nakakasalamuha mo ay natutuwa sa success mo, no? Kumbaga, kailangan pag-isipan mo, piliin mo, no? Yung mga kinakasama mo. So, let's see what is the Seven of Pentacles and the Knight of Swords. No? So, this is the Page of Cups. So, tama yung intuitions mo, no? Itong investment, itong ginawa mo ay maaaring magbubunga na or nagbubunga na ngayon. And of course, the Ten of Pentacles and the Chariot card represent the Six of Pentacles. So, this is something giving, receiving something by the universe. Balance, no? May give and take talaga. Kumbaga, it's time, no, to moving forward for another eksena, for another level. Pagdating sa business or resource of income, magiging maganda, maaaring madagdagan pa ang branches ng iyong negosyo or hanap buhay, ganun. So, let's see what is the Temperance and of course the Ace of Swords. The Temperance and of course the Ace of Swords represent what? The Eight of Swords. So, this is a lot of negativities. No, maraming sulsol, maraming mambubuyo sa iyo. So, sinusubukan dito kung magiging kalmado ka or magpapadala ka sa tensyon or mga sasabihin ng iba. No, kumbaga dun masusubok kung magiging kalmado ka ba, kung magiging haba ba yung pasensya mo sa paghihintay. No? Kaya kailangan maging kalmado. Isipin mo yung sarili mo, isipin mo yung possibilities. What is the full card there? Because the King of Swords represent the Tower moment for a major changes. No? Ito yung malaking pagbabago magaganap sa buhay mo. Yung mga puputulin mo, no? Yung walang kaugnayan, yung mga taong sumisira, no, ng plano at pangarap mo. So, let's see what is the Lovers and the Nine of Pentacles. Represent the Six of Swords. So, this is something, Four of Swords. So, this is something in intuition. The Four of Swords na parang pinapatalas ang iyong intuition pagdating sa imagination, sa pangarap. Now, this is something desires into reality na may mga pangarap na kayo together with your person. So, let's see what is the outcome. Ang pinaka-outcome for you is the Four of Pentacles for saving money, protect your power, protect your energy, na kailangan mag-imbak, mag-ipon, no? And this is something Magician for desires into reality. So, kung ano yung mga hangarin, pangarap mo, maaaring magkatotoo to, and you have the power to do that, no? There's something, you are also a builder and destroyer. So, ikaw yung gagawa ng pagkasira at ay kabubuti ng buhay mo. So, galingan mo, no? Pero kasi sinasabi dito with an Ace of Pentacles, so this is a big shot, a big money coming in for you. May malaking finances na papasok sa'yo na maaaring bubulabugin ng pagkatao mo. Charis, kumbaga ito magpapabago talaga ng landasin mo, itong oportunidad na to, na parang babaguhin ang pananaw mo, babaguhin ng parang lifestyle mo dito sa eksena na to. So, let's see what is additional messages na pagdating sa finances and career. Trabaho, negosyo, hanap buhay, ito na. And this is something, the Eight of Cups, something moving on, no? Kumaga magtutuloy-tuloy na road to. At of course, parang may nasasense ako dito about sa catering or something about sa food industry, no? Kumaga meron ditong negosyo na food industry. This is something to with a partnership. Maaring konektado with your love life, no? Maaring partner kanyo, may jowa kayo, maaring, kumaga meron kayong business dito pagdating sa food industry. Additional messages. And this is the high friend for a lesson learned. Matuto na kayo, ha? This is something education na marami kayong pinagdaanan, no? Pagdating sa negosyo, hanap buhay. It's all about partnership. Kumbaga ganun. Kumbaga, gamayan mo yung pagkakatiwalaan mo. Additional messages pagdating sa love life. Sa love life, guys, this is something the Nine of Wands for slowly but surely, no? Kumbaga, maging mahinahon ka, getting to know each other. Pagdating sa love life, kilalanin mo, no? Kung mabuti, no? It's either mag-background check ka, kilalanin mo. And this is something, the Five of Pentacles. Kasi the Five of Cups, something regret, disappointment. Kumbaga, may mga pagkakataon madidisappoint ka sa person na to or either dito sa tao na to. Kumbaga, tignan mo kagad yung magiging eksena yung dalawa. Baka pagsisihan mo sa huli. No? And this is Ten of Cups with a happiness. So, at the end of the day, magiging masaya ka naman. Kumbaga, siguro, accept
no? Yung mga flaws, yung mga bagay na pangit sa kanya, kailangan mahalin mo. Additional messages, no? Pagdating sa health. What is the additional messages about sa health? So this is the Two of Wands by choices na maaaring nagdadala rin sa anxieties to, yung mga pagpipilian mo. And this is a Page of Pentacles for investment, no? And manifestation. So, kumaga, may gusto kang gawin may gusto ka may sa katuparan. Ito isa sa nagbibigay stress sa'yo. Ang dami mong iniisip, ang dami mong plano, ang dami mong gustong gawin. Yun yung nagbibigay ng ano sa'yo. Stress and of course, anxieties. So, let's see what is the magical fairy messages. Represent what? Represent what? Angel Spirit for magical fairy messages. Represent with flower powers. So this is a personally healing powers. Kung maga sinasabi dito, magbubloom na raw. No? Kung ano yung mga bagay na itinanim mo, aanihin mo na. And this is something, see, I told you, patient please. See? Diba sa unang chapter pala sinasabi ko na sinusubukan yung pasensya mo kung hanggang sa tatatag. Kasi kumbaga being a Taurus is a something aggressive person. Kumbaga this is the moment na parang maging kalmado ka pag isipan mo mabuti. Kasi pag may nag-decision to, ang Taurus is something decision talaga. No? Susunggab at susunggab po. Susunggab to. Kaya kailangan maging aware kayo for your actions. Na baka pagsisihan nyo at the end of the time. So let's see. What is the yin and yang oracle card? A yin and yang oracle card represent what? Represent a renewal. So this is something spark for creations, creativities, like that. And of course, this is something comfort zone. Kailangan nyo kumawala sa comfort zone. Comfort zone yung mga bagay na kinakatakutan yung gawin. No? Kailangan laban na laban ka. Hindi pwedeng natatakot ka sa ganito, nahihiya ka sa ganyan, no? Kailangan pakawalan mo yan. And this is, para sa madaling salita, maging makapal ang mukha mo. And this is something guarded. No? Kailangan protection at pangalagaan mo sarili mo na kumaga baka nakakulong ka na sa sitwasyon na sarili mo na lang, no? Sariling multo mo na lang, no? Ang nag-uusig sa'yo dyan. Additional messages. And this is something a memory. So, maaaring kasama rin siya sa mga nakaraang eksena mo na maaaring nagdulot sa'yo ng pagkatakot, no? Kumbaga may mga pinagdaanan ka, some of nowhere, gato ganyan. Kumbaga maging maging motivation siguro. Imbis na parang takot, motivations. Yun nangyari sa from the past. So let's see what is the synchronicities. What is the synchronicities? Kasi guys kapag the more tayo natatakot sa isang bagay, the more na kumbaga hinahain yun ng ating Panginoon. Kasi yung takot na yun, kasi magiging strength and of course power yun. No? Yun yung magiging lakas mo. Kasi doon ka hinaharap sa mga bagay na kinakatakutan mo. So let's see what is the synchronicities. And this is something retreat. See, magkakaroon ka talaga ng something, take charge of your situation. Ganaan. Kumbaga, gusto ng ang ating Panginoon na kumbaga palakasin ka. And this is something star. See, there is something healing. And of course, this is something in hope, no? Pag-asa. And oh my God, this is something vision. So, pinapakita na sa iyo yung possibilities. Yung pinapakita na sa iyo yung bagay na hinahangad mo maaaring maganap na, magkatotoo at mangyari na. No? Ganon. Kumbaga, pinapakita na sa iyo yung magandang kapalaran na mangyayari sa iyo. Kaya kailangan maging handa ka, maging matapang ka. So, let's see what is the Romance Angels pagdating sa Mystic Love Oracle deck. And this is something trouble, guys. May trouble ka talaga dito. And there's a love, wow, a strong affection. So, ibig sabihin, mahal na mahal mo yung person mo. Talagang iba yung atake mo dito sa kanya. And there's a fated meeting. So, this is some important connections, no? Talaga importanteng connection yung dalawa. Diba? So, doon pala sa unang chapter, there's a something connection sa inyo dalawa, no? Ang ganda. So, let's see what is an energy represent what? Energy represent healer of the ages. So, see kung ano man yung mga pinagdaanan mo from the past. No, kumbaga, isa sa will yan ni God na para matutunan mo. No, hindi dahil para maging trauma sa'yo. Part yun na parang palakasin ka. Na yung mga naging kahinaan mo, yan yung magiging lakas mo. Para harapin yung panibagong eksena. And this is something anxiety. See, I told you, nagkakaroon ka ng anxieties talaga dito. Dahil iniisip mo, dinidibdib mo, pakawalan mo yon, guys. No, magiging blockages yon. And this is something, third chakra, Archangel Chamuel, by our reproductive, digestive system, na kailangan maging aware ka sa mga kinakain, and of course, ang iniinom mo. Now, more on herbs ka dapat, guys. So, let's see what is additional messages for Archangel
Michael, messages. Oh, I told you energy healing works. So, see, unti-unti nang gumagaling ang inyong nararamdaman. And there's an explore your options. No? Kumbaga, explore mo pa yung pagpipilian mo, yung gusto mong mangyari. No, baka there's something other way. Ganda ganyan. Additional messages. And there's a survival. Oh, lagi ka nakakaligtas, lagi ka nakakapasa dun sa gusto mong gawin. And there's something arranged with a change. Unti-unti na mababago, magkakaroon ng development ng eksena mo. This is something transition. Oh, see, there's something changes. Kailangan nyo lang talaga pakawalan, no, yung negativities para tuloy-tuloy, no, yung magandang mangyayari sa'yo. Kasi, kumbaga, kapag may blockages ka pa sa buhay mo at may mga bigat ka pang nararamdaman, ibabalik at ibabalik ka doon. No, lalo-lalo na sa comfort zone, sa mga bagay na kinakatakutan mo. Kasi there's something belief system. And there's a let go of control issues, no? Kumbaga, pakawalan mo yung mga bagay na hindi mo kontrolado. So, let's see what is additional messages for the chakra in pace. So, see, isa sa ano yun yung pagharang na to, or may humaharang talaga sa'yo. And this is something growth. Magkakaroon ka ng growth and expansion, guys. And there's something wisdom. Enlighten. So, magbibigay liwanag talaga lahat ng mga bagay na malabo para sa'yo sa ngayon. Liliwanag din yan sa takdang panahon. So, let's see what is the angel's answer. Angel's answer represent, oh, it's time to taking action. Kailangan mo ng kumilos, gumalaw, no? And this is something romance. Connected with your love life talaga, guys. And this is something, this situation will improve. At yung sitwasyon mo ngayon ay magbabago na. Unti-unti ng, kumbaga, makakaraos, makakabangon, makakaalis. Additional messages with an angel spirit. Gratitudes. Now, just be thankful kung ano yung mga bagay na binibigay sa'yo. Marami kang matututunan dyan. And this is something health. No? Pagdating sa health mo din, marami kang bagay na kailangan tuklasin, natutunan, iwasan. Additional messages with an angel spirit. Oh, wow. This is you're on the right path. So, nasa tamang direction ka talaga. And more practice, guys, to enhance your ability and skills. Additional messages for Archangel Raphael messages. Archangel Raphael messages for you. And use your natural healing abilities, no? Baka mayroon ka dito, ano, guys, no? Parang healing powers or psychic abilities, no? Meron kang spiritual abilities like visions, massage, no? More on massage, guys. Na more on massage to. Na para ma-enhance yung massage powers mo, gano'n. Parang skills. Additional messages. O baka massage therapist kayo, guys, ha? And this is something right up the cosmos. May will, tie will, micromanaging the universe. Kung talaga ibibigay sa'yo, ibibigay yan sa'yo ng ating universe. So, let's see what is a moontology. Meditate and contemplate. So, kailangan mo mag-meditate talaga, mag-muni-muni, no? Magnilay-nilay, right? And this is something, a personal issue reaches resolution. Ang personal na problema ay maaari masolusyonan na. For Jesus' loving quote said, Angel Spirit, if you have a faith as a grain of mustard seeds, you shall say unto the mountains, remove hence to the yonder place, and shall be removed. So see, kung ano yung mga bagay, no, yung itinanim mo sa isang bagay o yung mga bagay na ginawa mo na alam mong hindi nag-grow, kailangan mo umalis sa situation, no? Kasi may mga bagay dyan na punong-puno ng negativities with toxicities. Kailangan mong kumawala dyan, umalis dyan. Kasi hindi mo ka mag-grow dyan, no? Kailangan mong palayain yung sarili mo. At kumbaga, alam ng ating Panginoon yung mga bagay na alam, pag hindi ka mag-grow sa isang bagay na aalisin ka, no? At iaalis din yung mga tao sa paligid mo kung alam niya makakasama sa iyo. Kaya may mga bagay sa atin na mahal natin isang bagay pero inaalis, no? Kasi hindi siya makakabuti at hindi siya pang matagalan. So let's see what is an angel's number. 08084 swift actions. Oh, this is something wealth and promises, commitment.
and you will enter a time of expansion. So begin taking steps towards achieving your ultimate objective immediately. Finances will miraculously improve. Oh, and somebody has their mindset on you. Kakaroon talaga ng improvement pagdating sa finances. No, kumbaga kung may mga pinagdaanan ka from the past, from a childhood memories, no, maraming kang sakripisyo, pinaghirapan. Kumbaga, this is the moment na parang binago ka ng kapalaran. No? Kumbaga, dati, isang kaig, isang tukat. So, this is the moment na lahat ng gusto mo makukuha mo na. Mangyayari talaga yan. In Jesus' name. So, let's see what is the messages of life. Oh, letting go. So, kailangan talaga mag-let go. Pakawalan, bitawan. No? Lalo na yung toxic and negativities inside you and surrounding, of course, environment. Today, remembering that God is within me and around me, I release myself of God's hands and regain my inner peace. I know God is providing me that which is most beneficial for my soul. I know that God is sending angel to help me face any difficulties that arise. I let go in God's hand and God will, of course, knowing the best yet to come. So see, kumaga pakawalan mo, surrender to the divine, and of course unfold it naturally. Hayaan mo siyang mangyari ng kusa. Kapag pinipilit mo isang bagay na kunin, hindi yan ibibigay sa'yo. What is the message? Meron na pala messages of life. So, madam, maraming salamat. This reading is a weekly gabay for the month of October 13 hanggang October 20 for the sign of Taurus. So, Taurus, maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kung hindi lamang makaka-relate sa inyo, and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads, naway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang manang balik sa inyo. At maraming salamat po and see you in the next video. Bye-bye and babush!